Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda o senior citizen. Kung kayo po ay higit 10 anyos, na nais ko po sanang sandali kayong huminto at pag-isipan itong mabuti. Natulog kayong maayos naman ang pakiramdam. Paggising ninyo, hindi nyo na maigalaw ang inyong braso. Ang inyong pagsasalita ay bulol. Ang inyong balanse ay wala na. Walang pananakit ng dibdib, walang anumang babala, isang tahimik na atake lamang sa inyong utak habang kayo ay natutulog. Iyan po ay isang stroke. At nakita ko na po ito ng napakaraming beses. Hindi ito sanhi ng paninigarilyo o pagkain ng junk food o hindi pag-ehersisyo, kundi sanhi ng isang bagay na mas hindi napapansin. Isang bagay na tahimik na nakaupo sa inyong kabinet sa kusina ngayon din. Ang inyong mga bitamina. Opo, seryoso po ako. Bilang isang doktor ng utak hanggang ngayon, ay nagugulat pa rin ako rito. Linggo-linggo, may nakikilala akong mga senior na ginagawa ang lahat ng tama. Kumakain sila ng maayos. Naglalakad sila araw-araw. Iniinom nila ang kanilang mga bitamina na parang orasan. Ngunit ang hindi nila namamalayan ay ang ilan sa mga tableta na iyon ang mismong mga pinagkakatiwalaan nilang poprotekta sa kanilang puso, buto o memorya ay maaaring naglalagay pala sa kanilang utak sa panganib. At ang pinakanakakatakot na bahagi, madalas itong nangyayari habang kayo ay natutulog. Ang mga oras na pinakamahina ang inyong katawan ay sa pagitan ng hating gabi at madaling araw. Iyan ang oras kung kailan natural na tumataas ang presyo ng dugo. Iyan ang oras kung kailan nagsisimula ang dehydration. At kung uminom kayo ng maling uri ng bitamina o sobra nito bago matulog, maaari nitong ikiling ang timbangan. Isang pamumuo ng dugo, isang pagdurugo sa utak, isang mini-stroke na hindi nyo man lang namamalayan hanggat huli na ang lahat. Hindi po ako narito para takutin kayo. Narito po ako para ipaalam sa inyo dahil ito ay maiiwasan. Ngayon, gagabayan ko kayo sa 5 karaniwang bitamina na maraming nakatatanda ang iniinom araw-araw minsan ay hindi man lang namamalayan na maaaring tahimik na magpataas ng inyong panganib sa stroke, pinsala, sa nerve damage o mapanganib na pagbabago sa presyon ng dugo. Ang ilan sa mga ito ay ibinebenta bilang heart healthy o mabuti sa puso. Ang iba ay nasa inyong multivitamin. May isa pa ngang ibinebenta para sa suporta sa utak, ngunit kapag mali ang pag-inom, lalo na kung walang gabay ng inyong doktor, maaari itong magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang dapat gawin sa halip. Anong mga tunay na pagkain ang makapagbibigay sa inyo ng suporta sa utak na kailangan ninyo ng ligtas, natural at walang masamang epekto. Kaya kung kayo po ay isang taong nagmamalasakit sa kalusugan ng inyong utak o sinusubukan nyo lang manatiling malaya at matalas habang tumatanda, samahan nyo po ako. Magsimula na po tayo. Simulan natin sa isa sa mga pinakamalaking sorpresa sa lahat, ang niacin, na kilala rin bilang bitamina B3. Kung kayo po ay tulad ng karamihan sa aking mga pasyente,
Malamang narinig nyo na ang niacin ay mabuti para sa inyong puso. Inirereseta pa nga ito ng ilang doktor para mapababa ang kolesterol. Makikita nyo ito sa mga heart health supplement, mga energy drink, at maging sa mga cereal. Ngunit ang hindi sinasabi sa inyo ng sinuman, lalo na kung kayo ay higit 10 anyos na, ay ang mataas na dosis ng niacin ay maaaring tahimik na maghasik ng lagim sa inyong mga daluyan ng dugo. Ang tinutukoy ko po ay ang biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, pagbabago sa ritmo ng puso at sa ilang kaso isang stroke. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko kung paano ito nangyayari. Ang niacin ay nagiging sanhi ng paglawak ng inyong mga daluyan ng dugo. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay nakakaramdam ng init o pamumula sa kanilang mukha at dibdib. Ngunit narito ang problema, pagkatapos lumawak ang mga daluyan ng dugo na iyon, ay biglang bumabalik sa dati at sumisikip. Ang epektong ito na parang puyo ay lumilikha ng hindi matatag na presyon sa loob ng inyong mga ugat na para bang paulit-ulit kayong nagbubukas at nagsasara ng gripo. Kung ang inyong mga ugat ay naninigas na dahil sa edad o kayo ay dehydrated sa magdamag ang stress, na ito ay maaaring humantong sa isang mini-stroke o kahit isang ganap na cerebrovascular event. Hindi po ito teorya, ito po ay katotohanan. Ilang buwan lang ang nakalipas nakilala ko si Ginoong Francisco Reyes, isang 82 taong gulang na retiradong kartero. Dinala siya ng kanyang asawa dahil madalas siyang gumising na kumakabog ang dibdib at namumula ang muka. Isang umaga nabulol siya sa pagsasalita sa loob lamang ng 2 minuto. Pagkatapos ay nawala ito. Binaliwala niya ito pero ako hindi. Inusisa namin ng mas malalim at doon namin nakita isang suplemento na may tatak na supports cholesterol and circulation. Ngunit sa likod ng bote nakalagay ay $1,000 text ang niacin bawat tableta. Umiinom siya nito 2 beses sa isang araw. Iyon ay 2,000 text. Araw-araw mahigit 16 beses na mas mataas sa kailangan ng karamihang senior. At sa isang iglap ang kanyang heart healthy habit o gawaing pangkalusugan ng puso ay halos maging sanhi ng isang stroke. Ang medical na tawag sa nangyari kay Ginoong Francisco ay transient ischemic attack o TIA, isang mini-stroke. Ito ay madalas na isang babala, isang pulang bandila na may mas malaking parating. Sa kabutihang palad na agapan namin ito. Maayos na ngayon si Ginoong Francisco. Itinigil na niya ang niacin at nasa ilalim ng masusing pagbabantay. Ngunit ang kinatatakutan ko ay kung gaano karaming iba pang mga senior ang gumagawa ng parehong bagay. Umiinom ng mataas na dosis ng niacin nang hindi alam ang mga panganib. Bumibili ng mga version na flash-free o extended release online sa pag-aakalang mas ligtas ang mga ito. Ang katotohanan, kahit ang mga iyon ay maaaring magpataas ng inyong presyon ng dugo. Kahit ang mga iyon ay maaaring magbigay diin sa inyong puso, makaapekto sa inyong blood sugar, o mag-trigger ng atrial fibrillation. Kaya ito po ang kailangan ninyong malaman. Para sa mga adultong higit sa 100 anumang lampas, sa $50 double text, magamit ng niacin bawat araw,
ay dapat lamang inumin sa ilalim ng medikal na supervision. Hindi 1,000 text, makin hindi 2,000 text. 50 miligramo lang po iyon na iyon. At kung kayo ay umiinom na ng gamot sa presyon ng dugo o may mga issue sa ritmo ng puso, pakiusap suriin ninyo ang mga etiketa ng inyong iniinom. Kausapin ninyo ang inyong doktor. Huwag ninyong isugal ang inyong utak. Dahil sa mga kasong tulad ng kay Ginoong Francisco, walang rewind button. Isang pangalawang pagkakataon lamang kung kayo ay mapalad na makakuha nito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bitamina E, ang madalas na tinatawag na katulong ng puso. Madaling makita kung bakit napakaraming nakatatanda ang nagtitiwala rito. Marahil ay nabasa ninyo na ang bitamina E ay sumusuporta sa sirkulasyon, nagpoprotekta sa mga selula mula sa pinsala at maaaring makatulong pa sa memorya at balat. Kaya natural lang na isipin na ito ay isang matalinong pagpili, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ngunit narito ang bahaging walang nagbababala sa inyo. Sa mataas na dosis, lalo na kapag isinabay sa mga karaniwang gamot, ang bitamina E ay maaaring tahimik na magpataas ng inyong panganib sa pagdurugo sa loob ng utak. Opo, kahit na matatag ang inyong presyon ng dugo, kahit na normal ang inyong mga pagsusuri sa dugo, kahit na ginagawa ninyo ang lahat ng iba pang tama. Ito po ang dahilan. Ang bitamina E ay may natural na epekto na pampalabnaw ng dugo. Ibig sabihin, pinababagal nito ang pamumuo ng dugo katulad ng kung paano gumagana ang aspirin o mga diresetang pampalabnaw ng dugo. Ngayon, kung umiinom na kayo ng mga gamot tulad ng warfarin Plavix o kahit isang pang-araw-araw na baby, aspirin, malabnaw na ang inyong dugo. Idagdag pa ninyo ang mataas na dosis ng bitamina E sa ibabaw niyan at lalo ninyong pinahirapan ang inyong katawan na pigilan ang isang pagdurugo. At ang utak ito, ang huling lugar na gugustuhin ninyong magkaroon ng problema sa pagdurugo. Kahit isang maliit na pagdurugo sa utak ay maaaring magnakaw ng inyong kakayahang magsalita, lumabo ang inyong memorya o permanenteng makaapekto sa inyong balanse. Ang nakakatakot na bahagi ay kung gaano kadaling makakuha ng sobra. Ang inirerekomendang pang-araw-araw na dami ng bitamina E para sa mga senior ay $15 text. Maginan na lamang. Iyan ay halos $22 text IU. Ngunit pumasok kayo sa anumang butika at tingnan ang mga etiketa. Makikita ninyo ang mga suplemento na may $400 text, $800 text, kahit $1,000 para text. Bawat kapsula at walang babala, walang parmasyutiko, walang pag-uusap. Maraming tao ang umiinom ng mga tabletang ito araw-araw. Sa loob ng maraming taon, iniisip na gumagawa sila ng pabor sa kanilang puso habang dahan-dahang pinapataas ang kanilang panganib sa pagdurugo sa utak nang hindi nila nalalaman. At linawin ko lang po, ang bitamina E ay hindi likas na masama. Kailangan ito ng inyong katawan, ngunit sa tamang dami, sa tamang oras, at sa ilalim ng tamang mga kondisyon. Ngunit kung kayo ay higit sa 100 kung umiinom kayo ng anumang gamot na
na nakakaapekto sa pamumuo ng dugo kung kayo ay nadulas na o nakaranas ng madaling pagpapasa. Kailangan ninyong maging mas maingat. Dahil hindi tulad ng pasa sa inyong braso, ang pagdurugo sa utak ay hindi isang bagay na makikita ninyong paparating o basta na lang malalakaran palayo. Kaya bago ninyo inumin ang susunod na kapsula, tanungin ang inyong sarili, kailangan ko ba talaga ito? Ano ang dosis? At mayroon na bang sino mang nagsuri kung ligtas ba ito para sa akin? Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagiging may kaalaman. Dahil ang pagprotekta sa inyong utak ay nangangahulugan ng pag-alam hindi lamang sa kung ano ang inyong iniinom, kundi kung paano ito nakikipag-ugnayan sa lahat ng iba pang nasa loob ninyo. At kung minsan, ang mas kaunti ay tunay ngang mas mainam. Para sa maraming senior na nakakaranas ng pangingilig sa paa, pamamanhid ng kamay o brain fog, may isang uri ng suplemento na tila napakaganda para palampasin mga nerve support formula. Ibinibenta ang mga ito sa mga botika online at maging sa mga supermarket. Sinasabi sa mga etiketa ang mga bagay tulad ng brain boost, mental clarity, o nerve protection. At karamihan sa kanila ay may isang bagay na pare-pareho mataas na dosis ng bitamina B6. Narito ang kabalintunaan. Ang bitamina B6 ay mahalaga para sa paggana ng utak, ngunit kapag labis ang pag-inom, lalo na sa paglipas ng panahon, maaari nitong tahimik na sirain ang mismong mga nerbiyos na dapat nitong protektahan. Nakita ko na po ito mismo. Si Lolo Haroldo Jimenez ay 71 retiradong tsuper ng truck. Matigas na tao malaya, ngunit kamakailan ay nahihirapan na siya. Una ang pamamanhid sa kanyang mga paa, pagkatapos ay ang pangingilig sa kanyang mga kamay. Akala niya ay dahil lang sa pagtanda. Pagkatapos ay nagsimula siyang mawalan ng balanse. Nadulas siya minsan, tapos muli. Sa pangatlong beses, tumama ang kanyang ulo sa sahig ng banyo. Nang siya ay magpatingin sa akin, sinuri namin ang lahat. Dieta, mga gamot pamumuhay, at doon ko ito nakita. Isang bote ng Nerve Renew, isang suplementong para sa brain and circulation support. Bawat tableta ay may $100 latex +size mgc ng bitamina B6. At si Lolo Haroldo ay umiinom ng 2 bawat araw. Iyon ay $200 text +$10 araw-araw. Para sa kaalaman ninyo, ang inirerekomendang pinakamataas na limitasyon para sa mga nakatatanda ay humigit kumulang $20 text nga, at kasama na dyan ang nakukuha ninyo mula sa pagkain. Si Lolo Haroldo ay umiinom ng 10 beses na mas marami kaysa doon. Hindi tulad ng bitamina C na kayang ilabas ng inyong katawan sa ihi, ang bitamina B6 ay naiipon sa paglipas ng panahon. At sa mga nakatatanda, mas mabilis itong naiipon. Ano ang susunod na mangyayari? Isipin ninyo ang insulation sa paligid ng isang kable ng kuryente. Ngayon, isipin na ang insulation na iyon ay dahan-dahang tinatanggal. Ganyan ang ginagawa ng sobrang bitamina B6 sa inyong mga nerbiyos. Ang resulta, pangingilig, pamamanhid, panghihina ng kalamnan, panginginig, pagkalito, at sa ilang kaso, permanenteng pinsala sa nerbiyos. Mapalad
si Lolo Haroldo. Itinigil namin ang suplemento sa tamang oras. Hindi na lumala ang kanyang mga sintomas, ngunit naglalakad pa rin siya na may tungkod. Hindi na siya nagmamaneho. Hinding-hindi ko malilimutan ang sinabi niya bago umalis sa aking opisina. "Dok, akala ko pinoprotektahan ko ang utak ko. Hindi ko alam na nilalason ko na pala ito." Ang isang pangungusap na iyon ay nananatili pa rin sa akin. At hindi nag-iisa si Lolo Haroldo. Maraming nakatatanda ang naniniwala na kung ang isang bagay ay ibinebenta over the counter o kahit walang reseta, ito ay tiyak na ligtas. Ngunit ito po ang kailangan ninyong malaman. Ang bitamina B6 ay ligtas sa maliliit na halaga. Para sa karamihan ng mga senior, ang $2 hanggang $10 text patal megabytes bawat araw ay sapat na. At karamihan niyan ay nagmumula sa tunay na pagkain. Manok, isda, saging kahit patatas. Ngunit maraming suplemento na ibinebenta online ay naglalaman ng $50, $100, kahit $200 text mega bawat tableta, at iniinom ito ng mga tao sa loob ng maraming buwan o taon nang walang pag-aalinlangan. Kaya kung kayo ay nakainom na ng isang brain or nerve support formula, maglaan ng isang sandali ngayon. Suriin ang etiketa. Hanapin ang pyridoxine hydrochloride. Iyan po ang bitamina B6 at tanungin ang inyong sarili, nakakatulong ba ito sa akin o tahimik na nakakasama dahil sa mundo ng mga bitamina, ang mas marami ay hindi laging mas mabuti. Minsan ito ay mas mapanganib lang. Isa pang bitamina na madalas hindi napapansin ay ang bitamina D. Pinupuri ito saan man para sa mga buto, mood, at immunity. At oo, ito ay mahalaga. Ngunit narito ang kakaibang bahagi. Sa mataas na dosis, lalo na kapag iniinom ng walang gabay, ang bitamina D ay maaaring dahan-dahang itulak ang inyong katawan tungo sa isang tahimik na sakuna sa mga ugat. Ang panganib ay hindi halata. Walang biglaang sakit, walang pulang bandila sa resulta ng laboratorio, hanggang sa huli na ang lahat. Ito ang hindi naririnig ng karamihan. Kapag umiinom kayo ng malalaking halaga ng bitamina D, lalo na ang mga kapsulang $5,000 or $10,000 text IU na ibinebenta over the counter, mas maraming calcium ang nasisipsip ng inyong katawan mula sa pagkain. At kung hindi naman kayo kulang, ang sobrang calcium na iyon ay walang mapupuntahan. Hindi ito basta-basta nawawala. Nagsisimula itong maipon sa inyong dugo at pagkatapos ay sa inyong mga ugat. Sa paglipas ng panahon, ang mga ugat na iyon, lalo na ang mga nagpapakain sa inyong puso at utak, ay nagsisimulang manigas at kumipot. Isipin ninyo ang semento na dahan-dahang kumakapit sa inyong mga daluyan ng dugo. Ngayon, idagdag pa ang kakulangan sa hydration at nagugulong tulog na karaniwan sa mga nakatatanda, at nakalikha kayo ng isang perpektong unos para sa isang stroke. Ang pinakamasamang bahagi, madalas itong umatake habang kayo ay natutulog. Matutulog kayong iniisip na ginagawa ninyo ang lahat ng tama, pinoprotektahan ang inyong mga buto, pinalalakas ang immunity. Ngunit ang maliit na puting tableta na ininom ninyo bago matulog
Maaaring iyon ang dahilan kung bakit paggising ninyo ay hindi ninyo maigalaw ang kalahati ng inyong katawan. Nakita ko na itong nangyari. Isang pasyente ang dumating minsan pagkatapos ng isang stroke sa gabi, nalilito, at ang kanyang kanang braso ay malambot. Ipinakita sa kanyang mga resulta ng laboratorio ang mapanganib na mataas na antas ng calcium, naninigas na mga ugat, at hindi matatag na presyon ng dugo. Hindi siya naninigarilyo. Hindi siya sobra sa timbang. Ngunit umiinom siya ng 10^1000 plus text ay usul ng bitamina D araw-araw taon-taon sa pag-aakalang mas marami ay mas mabuti. Hindi po. At narito ang isang bagay na mas nakakagulat. Karamihan sa mga nakatatanda ay hindi nangangailangan ng higit sa $600 hanggang $800 text ICU bawat araw. Ngunit ang mga suplemento sa mga estante ay madalas na naglalaman ng 5 hanggang 15 beses na mas marami kaysa doon. Kaya kung umiinom kayo ng bitamina D, lalo na kasabay ng mga suplementong calcium o mga gamot sa puso, oras na para mag-ingat. Ipasuri ng regular ang antas ng inyong dugo. Iwasan ang matataas na dosis maliban kung inireseta. At pinakamahalaga, inumin ito sa umaga, hindi bago matulog. Dahil ang nagpoprotekta sa inyong mga buto sa pagsikat ng araw ay maaaring makasama sa inyong utak pagsapit ng hating gabi. Ang huling bitamina sa listahan natin ngayon ay isa na karamihan sa mga tao ay iniuugnay sa paningin, bitamina A. Sa loob ng mga dekada, sinabihan tayo na ito ay mahalaga para sa malusog na paningin, malakas na immunity, at makinis na balat. At lahat iyan ay totoo, ngunit kapag ginamit lamang sa tamang dami. Ang halos walang nakakaalam, lalo na sa mga nakatatanda, ay ang bitamina A ay maaaring tahimik na maipon sa katawan. At kapag nangyari iyon, hindi lang ito nananatili sa inyong atay. Maaari nitong maapektuhan ang inyong utak sa mga paraang kamukhang-kamukha ng isang stroke. Kita niyo po, ang bitamina A ay fat-soluble. Ibig sabihin, hindi ito inilalabas sa inyong ihi tulad ng bitamina C o B6. Naiimbak ito sa inyong taba sa inyong atay kahit sa tissue ng inyong utak. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating atay. Kaya kapag ang mga nakatatanda ay umiinom ng bitamina A araw-araw mula sa mga multivitamin, mga tableta para sa kalusugan ng mata o mga suplemento sa balat, ang pagkaipon na iyon ay maaaring mangyari ng mas mabilis kaysa sa inaakala ninyo. Sa paglipas ng panahon, ang sobrang bitamina A ay maaaring magpataas ng presyon sa loob ng inyong bungo, isang kondisyon na tinatawag na pseudotumor cerebri o peking tumor sa utak. Ginagaya nito ang mga senyales ng isang stroke, sakit ng ulo, malabong paningin, pagkahilo-bulol na pagsasalita, kahit mga issue sa memorya. Hinding-hindi ko makakalimutan si Lola Dorothy Santos, isang 71 taong gulang na retiradong guro ng piano. Siya ay matalas malaya, mahilig sa musika, at nagtuturo ng mga estudyante mula mismo sa kanyang sala. Ngunit unti-unti nagbago ang mga bagay. Una, dumating ang mga sakit ng ulo, pagkatapos ay malabong paningin. Isang umaga, nagsimula siyang mabulol sa pagsasalita. Natakot ang kanyang anak na baka ito ay isang stroke, kaya nagmadali sila sa ospital.
ngunit ang kanyang brain scan ay hindi nagpakita ng namuong dugo. Sa halip, ipinakita nito ang mataas na intracranial pressure, likido na tumutulak sa kanyang utak mula sa loob. Ang sanhi, sobrang bitamina A. Sa loob ng higit 5 taon, umiinom siya ng isang suplementong may mataas na dosis para sa kalusugan ng mata at balat. Halos $10,000 para text IU ng bitamina A araw-araw. Wala siyang ideya na ito ay sobra na. Walang nagsabi sa kanya. Walang nagsuri. Sinusubukan niya lang gawin ang tama. Iyon ang bahaging dumudurog sa aking puso dahil hindi nag-iisa si Lola Dorothy. Maraming multivitamin ay naglalaman na ng buong pang-araw-araw na dosis ng bitamina A, ngunit kapag nagdagdag pa ang mga tao ng hiwalay na mga tableta para sa balat o paningin, madalas nilang dinodoble o tinitriple ang ligtas na halaga, minsan nang hindi nila namamalayan. Ang inirerekomendang pinakamataas na limitasyon para sa mga nakatatanda ay humigit kumulang $2,500 hanggang $3,000 text IU bawat araw, at kahit iyon ay dapat inumin sa ilalim ng medical na supervision kung kinakailangan. Ngunit karamihan sa mga suplementong mahahanap ninyo online ay mula $5,000 hanggang $10,000 text IU bawat kapsula. Araw-araw, taon-taon, ganyan naiipon ang pinsala. Si Lola Dorothy ay unti-unti nang gumagaling ngayon. Regular siyang nagpapasuri ng presyon sa mata, may vision therapy at balance rehab. Ngunit sinabi niya sa akin ang isang bagay na tumatak sa akin. Akala ko po ay may ginagawa akong mabuti para sa aking katawan. Hindi ko akalain na maaari pala nitong saktan ang aking utak. At iyan mismo ang dahilan kung bakit tayo nag-uusap ngayon, hindi para takutin kayo, kundi para tulungan kayong makita kung ano ang madalas na nakatago sa ilalim ng malusog na mga gawi. Dahil pagdating sa mga bitamina, lalo na habang tayo ay tumatanda, ang mas marami ay hindi laging mas mabuti. Minsan ito mismo ang naglalagay sa inyong utak sa kapahamakan. Kaya pagkatapos ng lahat ng ating napag-usapan, isang tanong ang natural na lumilitaw. Kung ang mga tableta ay maaaring maging mapanganib, ano ang alternatibo? Ang sagot po ay simple at nasa harap ninyo. Nasa lahat ng oras na ito, tunay na pagkain. Ang inyong kanaman, ang inyong katawan, lalo na ang inyong utak, ay hindi kailanman ginawa para tumakbo sa mga nakahiwalay na sustansya na isiniksik sa mga kapsula. Ito ay idinisenyo upang umunlad sa buo natural at hindi prinosesong pagkain kung saan ang mga sustansya ay dumarating sa perpektong balanse kasama ng mga enzyme, fiber at antioxidant na tumutulong sa inyong katawan na sipsipin kung ano talaga ang kailangan nito. Walang labis, walang kulang. Kapag umaasa kayo sa mga tableta, madaling sumobra. Ngunit kapag kumakain kayo ng tunay na pagkain, mas mahirap makakuha ng sobra sa anumang bagay. Iyan ang safety net o lambat pananggalang ng kalikasan. At ang katotohanan po, para sa karamihan ng mga taong higit 60, hindi ninyo kailangan ng megadosis ng mga bitamina. Ang kailangan ninyo ay pagiging pare-pareho. Mga tunay na sustansya mula sa pagkain na kinikilala
ng inyong utak araw-araw. Kaya ano po ba ang itsura niyan? Nagsisimula ito sa isang almusal na mabuti para sa utak. Isipin po ninyo, isang itlog, isang malinis na mapagkukunan ng choline para sa memorya. Magdagdag ng kalahating abokado mayaman sa malusog na taba na nagpapatibay sa mga brain cell membrane. Isama ang isang hiwa ng whole grain toast para sa matatag at hindi biglaang tumataas na enerhiya. Maglagay ng isang maliit na dakok ng mga berry na puno ng mga antioxidant na nagbabawas ng pamamaga sa utak. Uminom ng isang basong tubig. Ang hydration ay critical pagkatapos ng 8 oras na pagtulog. At magbudbod ng ilang mani o buto kung gusto ninyo. Nag-aalok sila ng vitamina E, magnesium at malusog na taba sa perpektong pagkakatugma. Iyon lang po. Walang mga powder, walang mga synthetic blend, walang mga misteryosong formula na nangangako ng mga himala, kundi tunay na pagkain lamang. Alam ng inyong katawan kung paano gamitin ang pagkain na nagpapalusog hindi lamang sa inyong utak, kundi pati na rin sa inyong puso, buto, mood, at paggalaw. Dahil kapag kumakain kayo ng maayos lahat, ay nagsisimulang gumana ng mas mahusay. At tandaan po, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpili ng balanse kaysa sa sobra at kamalayan kaysa sa pag-aakala. Hindi ninyo kailangan ng 10 iba't ibang bote para protektahan ang inyong utak. Kailangan nyo lang ng tamang uri ng almusal at ang karunungan na makinig sa kung ano talaga ang kailangan ng inyong katawan. Kung umabot po kayo sa bahaging ito, nais ko pong magpasalamat sa inyo ng taos-puso. Ibig sabihin, nagmamalasakit kayo hindi lang sa impormasyon, kundi sa pag-unawa, at iyan po ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil ang katotohanan, karamihan sa mga tao ay hindi napapansin kung gaano kahalaga ang kanilang mga gawi hanggang sa may mangyaring masama. Ngunit kayo po ay nandito ngayon. Nakinig kayo. Nagpatuloy kayo. At may sinasabi po iyan sa akin na napakahalaga, handa na kayong seryosohin ang kalusugan ng inyong utak, hindi ng may takot, kundi ng may karunungan. Sa yugtong ito ng buhay, bawat pagpili ay may mas malaking bigat. At kung minsan, kahit ang mga gawi na may mabuting hangarin tulad ng pag-inom ng ilang dagdag na bitamina ay maaaring tahimik na maging sanhi ng kapahamakan. Hindi ito nangangahulugan na masama ang mga bitamina. Ibig sabihin, nararapat silang bigyan ng respeto. Ang inyong katawan sa edad na 60, 70 o 80 ay hindi nagpoproseso ng mga suplemento sa parehong paraan tulad noong kayo ay 30. Iyon ang dahilan kung bakit ang kamalayan ang inyong pinakamabisang gamot. Ang mahalagang aral po dito ay ito. Sa ating pagtanda, ang kamalayan ang ating pinakamabisang sandata. Basahin ang mga etiketa. Magtanong sa inyong doktor kahit ang mga simpleng tanong. At higit sa lahat, pakinggan ang inyong katawan lalo na kapag ito ay bumubulong. Dahil ang layunin ay hindi lamang upang mabuhay ng mas matagal. Ito ay upang manatiling matalas, matatag at malaya hanggat maaari na may malinaw na isip buo ang mga alaala at matatag ang kumpiyansa. Kung ang paliwanag na ito ay nakatulong na buksan ang inyong isipan sa isang bagay,
na hindi ninyo pa naisip noon, hihiling po ako ng isang maliit na pabor. Paki-like naman po ito para makita rin ng iba. I-share ninyo sa isang kaibigan, magulang o kapitbahay, isang taong maaaring mangailangan ng magiliw na paalalang ito. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung ano ang isang maliit na pagbabagong sisimulan ninyong gawin bukas. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa channel na ito. Bumubuo tayo ng isang komunidad dito ng mga taong gustong tumanda ng may lakas, linaw at layunin. Hindi po kayo nag-iisa dito at hindi pa huli para bawiin ang kontrol sa inyong kalusugan. Ako po si Dr. Miguel Santos. Maraming salamat sa inyong panonood.